Nakaka-anim na pagdinig na po yung Kamara dito sa paggasta ng OVP at DepEd funds sa ilalim ng Office, of course, ni Vice President Sara Duterte. Alright, sa tingin niyo ho ba may mararating itong inquiry na ito? Dahil, as expected, hindi naman po sumipot ang Vice Presidente. Like she said, hindi siya magpapakita, hindi na siya pupunta. Tingin ko ang layunin nila Vice President ay matapos yung Quadcom hearing, matapos itong mga hearings on good governance dahil 1.5 months na lang yung session days ng Congress at saka ng Senate. So ang tingin ko ay agenda na lang nila is to weather the storm. No? Kaya hanggang ngayon, hindi pa makita si Piatos. No? Simpleng-simple lang naman yung mga tanong na saan napunta yung pera, saan ginamit, no? At ang kailangan sagutin siguro yung COA, yung Notice of Disallowance. Yun hindi mawawala. Yun walang break yun. Kaya eventually ay pupunta yan doon sa COA. Pati kasi yung sinasabing ilang key resource persons ay absent ngayong araw tulad po nung Fajarda, 2 po sila. At si Acosta at kahit nga yung si Ortonio ay wala din ngayong araw. Medyo nakakatawa nga yung excuse na nandun sila sa various areas. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong excuse. Eventually, ay inamin naman na nasa Caraga pala. In this modern day and age, isang text lang, malalaman mo na kung nasaan yung mga yan. Bakit umiiwas? Bakit tumatago? Siguro kaya dumadami yung mga suspicions, dumadami yung mga banat, dahil hindi masagot ng maayos. Halimbawa, mismo si Vice President, ayaw mag-take ng oath. Simple lang naman yung oath nung last time na dumalo siya sa congressional hearing. Ang oath lang is to tell the truth and nothing but the truth, so help you God. Anong problema ron? Ba't ayaw mag-take ng oath? Kaya nagpapatong-patong yung mga suspicions laban sa kanila. Mga simpleng tanong na simple din yung sagot, hindi po masagot. Wala rin kasi yung halos nakapagpaliwanag doon sa mga kontrobersyal na acknowledgement receipts gaya ng sinabi nyo kanina. Yes. Si Piatos, si Mary Grace Piatos. At merong bagong natuklasan, I don't know if you saw it, sir, si Congressman Zia Alonto ata, kung di ako nagkakamali. Yung signatory ay isang Kokoy Villamin na lumalabas sa acknowledgement receipt ng OVP at DepEd. So pareho po yung pangalan. Pero iba po yung pirma. Nakita niyo ho ba yun? Yes. Dagdag yan dito sa mga suspicions nila. Halimbawa, yung isa rin na pag-usapan, yung disbursement ng parang buong bansa in one day. Opo. Sabi nga nung isang kongresista, nakalimutan ko lang kung sino siya. Sabi niya, Flores. kahit bigyan mo ng helicopter, hindi mo gagawa yan in one day. Opo. So ganun they can easily put this to rest. Opo. Kung haharap sila ng maayos at sasagutin ng maayos. Ngayon, dahil nagtatago in various places, tapos hindi malinaw kung sino ba talaga itong mga bumipirma, lalong nagpapatong-patong yung mga suspicions. No? Kaya lumalabas yung chismis ng impeachment. Dahil posible kasing gamitin ito sa articles of impeachment. At yan ang tanong, kung meron silang gagawing planong impeachment case na alam naman natin, this is going to be political in its agenda, no? Hindi naman ito talaga, I mean, sa lower house, obviously, this is a political thing. Anyway, I stand corrected there. I do recall, sir, that it was Congressman Flores yung nagsabing ngayon lang ata siya nakarinig ng various places kasi various places in the Philippines, the planet, or the universe. Yun po yung kanyang sinabi. At si Congressman Gutierrez po yung nagsabi na 23 places. How can that be done? Kailangan daw nung helicopter. Sir Ronald, ang tanong na lang siguro dito, ano ko kaya yung maaari nating asahan sa mga susunod na hearing? Well, ang tingin ko, sabi ko nga kanina, pagpapatuloy nilang iwasan, humarap, pagpapatuloy nilang gawing i-obfuscate yung mga issues na ito. Na very clear naman, lalo na kung babasahin mo yung Notice of Disallowance ng COA. At kung titignan mo yung mga ebidensyang na lumabas dito sa mga committee hearings, simple lang naman Paano mo ginastos ang 250,000 per safe house? No? Paano mo ginastos yung 125 million in 11 days? Kaya tingin ko ay papatuloy silang umiwas dahil mahirap sagutin yon, Pinky. Mahirap sagutin yon.
Kaya either magkita na lang ito sa kasuhan, sa COA, or ito ay magkita na lang sa impeachment court. Dahil may 1.5 months pa naman na session day, kung sakali magkakaroon ng impeachment sa House, siguro sapat na itong next few weeks, within na natitila this year. At kung sakali, tapusin ng Senate yung budget hearing this year, this December, tapos pwedeng magsimula yung impeachment court dito sa Senado sa January. Sa palagay niyo ho Dahil ba? nung- Sa palagay niyo ho ba, Sir Ronald, magkakaroon ng moves for impeachment considering it is an election year next year? Well, ang tingin ko ay nauubos yung panahon. Kaya kung walang magkayari ng impeachment in the next 2 to 3 weeks, yung remaining session day this year, malabo na yan next year. Pero kung matutuloy yung impeachment sa House, tingin ko may oras pa para sa Senado na meron pang 1 buwan para mag-convene next year. Huwag niyo kalimutan, Pinky, yung impeachment kay Corona, nangyari rin yan December 12 no, sa House. Kaya depende yan sa political will ng Senado at saka Kongreso. No, lahat naman yan ay posible sa ating politika. Opo. Maraming salamat po sa inyong oras, Political Analyst Ronald Llamas.